May good news po tayo para sa lahat ng mga fans ni Terence Romeo, pero at the same time, meron din po akong bad news. Alam nyo ba na si Terence Romeo bumalik na on court? At ang bad news naman, si Terence Romeo unti-unting nasasali sa trade rumors na umaalingaw-ngaw ngayon sa SMB. Ano kayang plano ng SMB kay Terence Romeo ngayong sobra na yung pagka-injury niya? Second update, alamin natin ang mga ganap sa San Miguel vs Ginebra game. Bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Hay nako Romeo, eto na naman tayo, mawawala ka tapos babalik. Alam nyo, since nung na-draft ito sa PBA, napansin ko na talaga itong si Romeo madalas ma-injury. Pero nung una, sa global port pa siya, hindi naman siya masyadong injury prone, kaya hindi rin ine-expect ng global port na ganito pala si Romeo. Sobrang galing, pero ang kapalit sobrang vulnerable na. Sobrang madaling mapilay sa kahit saang bahagi ng katawan. At sa palagay ko, ito rin ang pinakadahilan kaya laging tinitrade si Romeo mula global port hanggang TNT hanggang sa finally ang San Miguel. Kahit close to be a superstar na si Romeo, pero binibigay na lang nila si Romeo dahil ayaw nilang magkaroon ng sobrang injury prone player. At ngayon sa SMB si Romeo ulit ay nagiging subject na sa trade. Ayon pa sa source, si Bolik nga na i-trade. Paano pa kaya si Romeo na injury prone na? Sa sinabi niya, napaisip ako bigla, mukhang may sense ang sinabi niya. Kung paano ito sabihin, parang pagod na talaga sila kay Romeo. Tsaka sa panahon ngayon, ang dami ng gwardiya na guide ni Romeo ang likse at kilos. Kung sa abilities, sa crossovers, siya yung talagang nagahari dyan. Pero ang dami ng gumagawa niyan. At napapansin ko rin ngayon na mas uso na nga ang tinatawag nating Pinoy step or yung Euro step sa ibang bansa. Tsaka ang dami nagsasabi na dapat nga raw matagal nang na-trade si Romeo, pero dahil nakakaambag pa naman siya ng malaki, kaya nag-hold back din ng SMB sa kanya, napakawalan siya. Iba kasi talaga ang nagagawa ng Romeo na healthy. Iba yung dating niya. Sa edad niyang yan, sa palagay ko, nasa prime years pa niya ito. Kaso yun nga, hindi nga lang matuloy-tuloy kasi injury prone masyado. Halimbawa, ito, nandyan siya ng 3 games, tapos biglang mawawala na naman ng 2 buwan. Anak mang, base sa opinion ng mga tao, siguro itong si Romeo, maagang magre-retiro yan. Hindi na siguro yan magtatagal kasi alam mo na yung future niya. Parang alam mo na rin na darating ang panahon na matitrade siya. Kung magkakatotoo na matitrade to si Romeo, sa palagay ko, hindi pa ito basta-basta kakagatin kasi mataas ang value niya sa market. Ang gustong player na SMB ngayon, yung mga kagaya po ni Don Trolliano, yung mga role player at mataas ang kalidad sa shooting. Yung kahit hindi masyadong pang-caliber pero swak sa role playing para magandang chemistry. San ka pa? Terence Romeo kapalit ang 1 or 2 gaya ni Trolliano. Panalo pa rin ang SMB niyan. Anyway, sa opinion nyo, dapat na bang i-trade si Terence Romeo or i-keep lang muna ng San Miguel? Ngayon naman tingnan natin kung ano ang mga ganap dito sa San Miguel vs Ginebra. May nagtanong pala sa atin tungkol kay Ivan Aska, bakit siya pa rin na naglaro laban sa Ginebra. Kung napanood nyo yung huli kong vlog, pinaprocess pa po ng SMB yung pagkuha nila kay Benny Boatwright at pinasadya talaga na si Ivan Aska pa rin yung maglalaro dahil ito po ang kanilang paraan sa farewell or final play ni Aska. Tsaka napansin ko sa pinakita ng San Miguel ngayon, napakainit nila sa shooting, lalo na itong si Don Trolliano, agad nagpasikat. Bakit ngayon pa naging mainit ang SMB? Ngayon pa na nasa middle na yung standings nila. Grabe si Trolliano, pinapakita talaga niya na ginaganahan siya sa SMB. Alangan naman na hindi siya ganahan, halos nandyan lahat ng taga-Adamson, nasa San Miguel. Tsaka nandyan pa si Leo Austria, yung kanilang former coach. Habang sa kabila naman si Bishop matamlay, kukuyugin na naman ito ng mga fans. Marami pa silang turnovers. Paano itong si Bishop tsaka si Anisi hindi nagkakaintindihan? Yung energy nila bilang NSD nawala. Parang nag-eksperimento pang Ginebra. Siguro may bagong system na tinetesting. Tapos sa first half, mas lumobo pa ang kalamangan ng San Miguel. Umabot pa ng 20 deficit points. Si Coach Tim halos lumuwa ng ugat sa sobrang galit niya sa core nila na hindi nagkakaintindihan. Ito bang unang beses na halos pinakyaw ng SMB ang 3-point lan at kinawawa lang? Up by 20 points ang Ginebra? Naku Coach Tim, siguro naman papayag ka na sa desisyon ng mga tao na kung pwede, magpalit na raw sila ng import. At sa nangyari ngayon sa Ginebra, sana maalarma na sila. Galit na galit ng Ginebra fans. Ito na rin kaya ang tamang panahon para maghanap na talaga ng mas legit na import ang NSD? Isa ba kayo sa nag-aalsa sa bagay na to?